Alright, hello, what's up mga lods? Andito na naman ako. So ayan, part 2 to nung USB charger installation natin mga lodi, no? So ito yung USB charger ko. Ayan, so kung napanood nyo yung isa nating video dyan, yung part 1, which is yung direct sa battery. Tapos nilagyan ko lang ng fuse, tapos dumiretso siya hanggang sa USB charger. So, ang problema kasi ron, kapag naiwan nyo yung charger nyo na may nakasaksak, so tuloy-tuloy yun na kumukuha ng ng power dito sa battery, no? Kung wala kayong switch doon, so tapos lagi lang naka-on, so mahirap yon, o baka pwede kasi paglaruan. So ngayon, ito yung part 2. Ito yung other option natin. Ito talaga yung recommended kapag maglalagay ka ng USB charger mga lodi. Dapat kino-connect mo siya sa ignition switch. So ito. So yan, kung nakikita nyo, baklas ngayon yung ulo nito ni Blitz, no? Kasi hindi ko madukot to sa ilalim eh. So nakatago kasi itong ignition switch. So ko-connect kasi tayo dun sa accessory wire nitong nung motor, no? So doon talaga tayo ko-connect sa accessory wire. So salamat din sa mga nag-comment diyan na sinasabi nila na mas maganda yung kumonek sa ignition switch. So tama po kayo mga lods, no? Mas maganda talaga na kumonek dito. Actually nire-recommend ko rin siya. Maski doon sa part 1 nitong project natin na to, sinabi ko rin doon na mas maganda kung kukonek kayo dito. So ito na yun. Ayan, dito ko siya kinonek. Ayan, sa kanyang accessory wire. So testing natin mga lodi. Ayan. So wait lang, test natin. So game mga lods, test natin mga lods, no. So ito palang USB charger na kinabit ko mga lods. So umiilaw yan dito kapag gumagana na mga lodi. So kinabit ko yung positive niya dito sa accessory wire natin, yung brown na yan. Ayan, papunta yung ignition switch. Ayan, tapos ito yung ground niya. So mamaya papakita ko sa inyo saan natin to pwede saksak. So start muna natin mga lods. Ayan. So ayan, naka-start na yan. Diba? So game. So kung makikita nyo, wala pang ilaw yan mga lods, diba? Pero nakasaksak mo siya dito. Itong ground, pwede nyo siyang isaksak dito sa grounding body niya, no? Ito pwede rin dito guys. Tingnan nyo, sasaksak ko Ayan. So ito. Kakapit na ako dyan mga lodi So yun, umilaw na, diba? So tingnan nyo, tatanggalin ko yung kamay ko. Ayun, nawala. Diba? So sasaksak ulit. Para maniwala kayo na meron niyang grounding body guys. So pwede ako magsaksak yan dyan. Pwede ako naiipit yan. Ayan. So pwede rin dito. Mas maganda rin dito sa loob. Para hindi na siya umiwalay doon sa positive niya, diba? So ayan. Diba? So basic lang guys. So pag pinatay natin to, hindi ko mapatay. Teka. Ayan, pinatay ko na guys. Naka-off na yan. Uy! Ayay, nalaglag pa. Then naka-off. So yun. Naka-off na. So kung i-on natin, wait lang, i-on ko Ang hirap. Ito na lang. Ang hirap pag asa na yung negative ko. Ayan. So yun, patay pa yan loads Ayan, patay. Saksak natin. So yun. Okay na. Ayan. So off muna natin. Pusin na natin yung wirings dyan. Actually, binaklas ko talaga to kasi hindi ko to madukot dun sa pinakailalim dito. So, ang bala ko sana, dudukutin ko na lang dito sa ilalim. Hindi ko siya madukot, kaya tinanggal ko na lang muna tong speedometer natin. Bago nyo matanggal pala tong speedometer, kung wala kayong, kulang-kulang kayo ng mga tools, yung mga L-type na tools, kung wala kayong mga ganon, so talagang babaklasin nyo tong handlebar. So ayan, tinanggal ko muna yung handlebar ko. Diba? Ayan. Alright, so ayun, itatapusin ko lang muna yung mga wirings nito. So babalikan ko kayo guys. Okay. Alright guys, so tapos na tayo mag-wirings, no? Mamaya ibabalik na natin tong mga to. Kung ano yung mga binaklas natin dyan, no? Actually wala naman nung gaano binaklas. So niluwagan ko lang yung mga yan, no? Tinanggal ko lang yung mga screw. Tapos ito, tinanggal ko yung screw nito para ma-access ko to yung part dito, no? So kinabit ko siya doon sa may ignition switch. Ayan, tinago ko na kasi yung ignition switch. Ito na, nandun na sa loob.
Kita nyo ba? Mayun, tinago ko na. Ito. So, dito ko siya kinabit. Ayan. Ay, doon sa likod nito. Ayan. So, yung accessory wires niyan, yung color brown. Ayan. Yun, testing natin, no? So, yung positive, ikakabit nyo dun sa, mga lodi, Yung positive nitong USB charger, kakabit nyo dun sa accessory wire, tapos yung black na kable niya, which is yung ground, pwede nyo na ikabit dun sa body ground niya, no? Kahit saan dyan, basta hanapin nyo lang yung body ground. Ayan. Tulad nung tinuro ko kanina, pwede yun. So, pwede rin dito sa may loob, meron dito. Ayan, no? Yun dun. Screwan. So, testing natin mga lods. So, ito, nagkabit ako dito. Ayan, nagkabit ako ng aking cellphone. So, dito ko lalagay yung cellphone ko. Ayan. So, wala pa yan. Hindi pa yan naka-charge siya. So, wala pa yung ilaw dito. Dapat umiilaw yan. So, try natin. So, pagkasusi ko niyan, dun lang gagana yung USB charger natin. Okay? So, yun. Umiilaw na. Yun! Ayan na. Charge na siya. So, ayan yung blue. Ayan, umiilaw yung blue. So, magagamit lang natin tong USB charger pag naka-on yung ating ignition. Okay. So, patayin ko. Ayun. Pag pinatay ko na, mawawala yung charge. Ayun, wala na. Wala na yung charging icon niya. Tsaka, ayun, nawala yung ilaw nito. So, umiilaw kasi ito kapag naka-on. So, yun. Balikan ko kayo mga lods. Ibalik ko lang tong mga to. Masyado akong maraming binaklas dito, no? So, yun din yung dahilan, guys, kung bakit nung umalis ako, kung bakit nirush ko yung nakadirect ako dun sa battery, kasi kailangan ko siya kinabukasan, no? Kaya nirush ko yun. Pag ito kasi dito sa ignition switch, so, kailangan nyo talagang baklasin to, no? Or kung kaya nyo dukutin sa ilalim, ako hindi ko kinaya na dukutin sa ilalim kasi mag-splice pa ako rito, eh. So, mas maganda na na-access nyo talaga siya ng maluwag. Kaya kailangan baklasin nyo to. So, kailangan matanggal nyo tong speedometer, no? Bago nyo tanggalin tong speedometer, tanggalin nyo muna tong handle, no? Ayan, naka-allen lang naman yan dito. So, tanggalin nyo yung bolt, tapos iangat nyo lang kasi ito, may nakapatong yan dito sa bilog na yan, eh. So, iangat nyo ng konti, tapos tanggal. So, bolt, bago nyo tanggalin to. Ayan. Mas maganda kasi na naluwagan nyo muna to bago nyo tanggalin to. So, pwede rin naman na hindi. Basta meron kayong mga tools na nakasya dito sa butas na to. Ang lalim kasi. Yung mga tools ko hindi kumasya mga loads. Yung mga L-type na wrench ko. Hindi kumasya. Kaya tinanggal ko muna to. So, yun lang. So, balik ko muna to, guys. Balikan ko kayo. Alright, guys. So, naibalik ko na yung ibang parts niya, no? Bali, visor na lang. Ayan. So, na-miss ko tuloy yung dati niyang itsura, no? Ayan. So, parang gusto ko munang i-ganyan muna siya. Kasi, ngayon ko lang siya ulit nakita na walang visor, no? Ayan, plain lang talaga. So, sa susunod, gawin nga natin tong ay, alam niyo yung mga Yamaha MT style, no? So, try nating gawan to ng dito, parang sticker, ganyan. Tapos dito, konting lang. So, soon yan, mga lods. So, ito pala yung mga sinasabi ko, mga lods, kung bakit mas maganda baklasin nyo tong handle, no? Ayan. Kasi tingnan nyo yung screwan dun, no? Nandun sa pinakailalim. So, mahirap siyang dukutin, no? So, yun lang kung meron kayong, no? Mas maganda kung meron kayong mga L-wrench, L-type wrench. So, yun din, no? Kasi pag dito lang. O, kung meron kayong, T-wrench na mahaba. So, mas maganda, okay na yun. Para di nyo nabaklasin tong, handlebar. Sa akin kasi wala akong tools na gano'n. Kaya nabaklas ko tuloy ito. Ayan. So, depende na lang yan sa mga tools na gamit ng mga loads, no? So, test muna natin. So, ayan, makikita natin wala pang ilaw yan. Pero pag sinindihan natin to ignition, ayan. O, yun. So, bali nakakonect na siya ngayon sa ignition switch. So, yung una kasing video ko, mga loads, so yung part 1 natin, which is yung direct sa battery. So, yun. So, ang disadvantage kasi nun, kahit naka-off yung, yung motor nyo, pwede pa rin magamit to. Ang maganda, ang kailangan lang doon is gumawa kayo ng mga switch. Siyempre, bago natin i-final na takpan yan, testing natin yung mga, diba? Mga ilaw, diba? Ayan. Okay, gumagana. Turning signal.
Okay. Kabila. Okay. Busina. Okay. Okay naman. Ito. Kill switch. Ayun. Okay naman. So, syempre, bago natin takpan yan, kailangan natin. Syempre, bago natin takpan to, kailangan, ano natin yan, no? Sure natin na umaandar lahat, di ba? So, yun. Grabe, napakainit dito sa labas. Okay, yan, ilaw ko. Na-miss ko tuloy yung dating itsura niya, yung ganyang itsura. Ayun, takpan ko muna mga lodi. So, balikan ko kayo. Okay guys, naibalik na natin ngayon lahat. So, nalagay na rin natin yung aking visor. So, yan. Ayan yung visor ni NC Blitz. Ayan yung visor niya. So, ito yung aking USB charger mga lods. Ayan. So, may takip yan mga lods sa ayan. No? May takip yan. Para kung maulan, pwede ko ito itakip. Yan. So tara, subukan natin mga lodi. So buksan ko muna to para makita nyo na iilaw yan pag sinaksak ko yung susi. Okay, start natin. So yun. So gagana lang siya pag naka-start, no? Start na rin natin yung makina para sure. Yo. So testing natin mga lods. Gamitin natin ito sa aking cellphone. Yan. Tap natin ang konti. Okay, kapitan na natin. Uy, ano ba ito? Ay, pababa. Hirap naman, one hand. Hey, umuulan pa. Ito yung dulo guys ha. O yun, walang daya yan ha. Yung dulo. Saksak natin. Okay, saksak na. Yung. Ayan, charging na guys. Okay. So ito, naka-connect siya ngayon sa ignition switch. So ulitin ko yung part 1 nitong video na to. Ayan, nandyan sa link. So kung gusto nyo na mag-direct sa battery, so pwede rin yun. Kaso nga lang may disadvantage talaga yun, no? So ito naman, USB charger na naka-connect siya sa ignition switch, no? So meron kasi yung ano guys, tawag dito, yung accessory wires yun, para sa mga accessories yun. So pwede kayo magkabit doon. So ayan, charging na guys. So, ayaw mag-zoom eh. Ayaw. Ayan, basta nandun sa dulo. And pag pinatay natin to, ayun, wala. So hindi na siya charging. At wala na rin yung ilaw. Pero pag binuksan natin yan guys, tada! Ayun, may ilaw na. So yun mga lods. Pero syempre testing natin yung mga ano natin, baka di na gumagana eh. Ayun, turning signal, bila. Ayun, high beam, low beam, high beam, low beam, kusina. Yun, working lahat mga lodi. So yun, sana may natutunan kayo mga lods, no? Ulitin ko lang, mas maganda na tanggalin nyo yung speedometer. Para matanggal nyo yung speedometer, kung hindi kaya ng tools nyo, tanggalin nyo muna tong handle. Yan, both sides. And then, ayun, tanggalin nyo yung mga screw. Tatlo yan, dito sa taas, dito sa kabilang dulo. Ayun, doon. And then, pag natanggal nyo na yan mga lods, hanapin nyo na lang yung wire din sa ignition switch. So, makikita nyo kaagad yan. And then, pwede na kayo kumonect dun sa brown na wire, no? So, take note lang na yung i-connect nyo dun sa brown na wire na yon o yung accessory wire na yon, yung positive nitong USB charger. Then, yung negative nito, pwede nyo siya i-connect sa mga body grounding. So, tulad ng sinabi ko kanina, pinakita ko kanina. So, yun, may mga body grounding kasi to. Ayun. So, pwede na yun dun. Alright, yun lang mga lods. So maraming salamat sa panonood mga lodi at sa patuloy na pagsuporta. So yun lang,
Bye-bye and peace out.